Maunlad na Pilipino. Pagtalakay sa iba't ibang pamamaraan sa kaunlaran ng kabuhayan. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ako po si Ginoong Jose Obligasyon ng Joros Farm. Matatagpuan po sa Purok No. 5, Ligao City, Albay. Makinig po kayo sa Maunlad na Pilipino radio program ng Department of Agriculture dito lamang sa 702 DZAS. Suportahan po natin ang magsasakang Pilipino at mangingisda. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Gumigising ng maaga, panibagong hamon sa'kin ng araw na to. Magsusumikap at nangangarap para lamang sa inyo. Magandang araw po ulit mga ka-agri. We're so glad to be back for this Saturday. Once again, ito po ang Maunlad na Pilipino kung saan hatid namin ng mga kaalaman, balita at talakayan na iikot sa sektor ng agrikultura. Bago ang lahat ng yan, inaayahan po muna namin kayo na ilagay ang ating sarili sa presensya ng ating Panginoon at tayo'y manalangin. Lord, sa gitna ng krisis na aming kinakaharap, Ikaw ang aming sandigan. Bigyan mo po kami ng lakas ng loob, malinaw na isip at pusong may pag-asa. Gabayan po ninyo ang bawat hakbang namin upang makahanap ng tamang solusyon at hindi panghinaan ng kalooban. Naway madama po namin ng inyong presensya sa bawat sandali. Itinataas rin po namin dito sa MNP ang simula, kabuuan hanggang napag ng programang ito. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis sa pangalan ng inyong anak. Amen. At para sa salita ng karunungan para sa paggalang, bawat tao ay may dangal na hindi dapat tapakan. Magandang umaga po. Hello. Okay lang po kayo dyan? Kamusta po kayo? Ako po si Ella Arsiaga. Ngayon po ay araw ng Sabado, ika-25 sa buwan ng Abril, taong 2026 ay siya namang tunay. Welcome po namin kayo dito sa Season 8, Episode 17 ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Sa mga kakatunin pa lang po, ay try nyo lang po, no? Accessible po tayo kasi via online streaming ng dzas.febc.ph. Yan po yung website. Meron po kayong pwedeng i-play kung saan po tayo live right now. At ngayon din sa pamamagitan ng Facebook sa 702 DZAS FEBC Radio TV Facebook page. Malamang po kung kayo naging listener na ng MNP or any programs ng 702 DZAS ay naka-follow na po kayo sa FB page. And of course, hindi po pauhuli ang ating talapihitang 702, syempre, sa AM Band. And with that, nais naming kamustahin ang mga tagapakinig ng ating programa na nag-iwan ng kanilang mga mensahe sa ating program link via Facebook. Thank you so much po, Sir Epifanio Salvador. Good morning. Share na po while listening on PM Radio. Always listening to the program. Opo, laging present. Kung meron po kung ano yung kagaya sa mga estudyante, yung attendance ba, makukomplete po ninyo yung every Saturday. So that would be around 52 Saturdays per year. Thank you so much po for being with us always po sa ating program and always sharing po ang ating program to others as well. Another message came mula kay Ma'am Chevy Sheila J. Chavez. Blessed morning from Jesus Christ, Agape Church of Novaliches. God bless your program. Magandang umaga po sa lahat ng mga ka-MNP mula po kay Ma'am Rosa Arigin. Magandang umaga po. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Nakikinig po kami mula sa Kawit, Cavite. Hello po, Ma'am or Sir Donnie Reyes Toledo. Good morning din po, Ma'am Nora Cancela, na nag-iwan ng mensahe. Blessed morning po, MNP.
Oh, Ma'am Dulce Alicante, hello po. Magandang araw, Miss Ella, at sa listeners ng MNP. Kamusta rin po kay Ka John? Opo, medyo na yung attendance ni Ka John. Kasi parang for the past Saturday, Sir Xiao din po ay nag-iiwan ng message. Pero yun nga po, regards po daw kay Ka John. Mula po yan kay Ma'am Dulce Alicante. Magandang umaga po. And another message mula po kay Ma'am Evangeline Manggubat. Magandang umaga po, listening from Calizon, Kalumpit, Bulacan. Pakibati po ang aming anniversary po ng Kalumpit Central United Methodist Church noon pong nakaraang April 26. So belated happy anniversary po, 124th anniversary to be exact, ng once again Kalumpit Central United Methodist Church. Great life, wonderful, and victorious Saturday morning, everyone. Mula po ito kay Sir Ronald Young. Amen, sabi naman po ni Presi Mitra. And bumabati rin po tayo ng magandang umaga sa mga susunod na mga individual. Rosalie Centilias, Euforsina Bernardino, magandang umaga po. And another message came from Tita Irene Salonga. Good morning. God bless po. Thank you po, Ate Ella. At thank you po din sa inyong lahat. We're so happy to have you all again. At for this morning, we're so glad to have with us ang nagsisilbi pong APA National Project Director. Hindi po ito bago, lalo na po sa mga nakatunghay ng aming special series. 9-part series po late last year na nilunsad po natin kung ano yung APA. So sa mga need ng refresher, abangan nyo po ito for this episode. Ang atin pong panauhin ay ang DA Assistant. Malay natin, minamanifest natin, no? DA Assistant Secretary for Operations, and once again also the National Project Director for the APA Project, Assistant Secretary Unicols A. Manalo. Ito po ay para sa ating another i-angkla na lang din po natin sa series na nabanggit ko just a while ago, ang Usapang APA, ang Magsasaka, Agrikultura at ang APA. So ano yung APA? Ipapakilala po yan sa atin maya-maya lamang. With that, we would like here in MNP to thank Ma'am Burns, Miss Ira, Miss Helen, Ma'am Che of AFID, Ma'am Burns of FAO Philippines, who else? Si Ma'am Lorraine, si Ma'am Gemflor, Ma'am Ping, everyone na kasama po sa APA Project. Thank you so much for making this interview possible. And aside from that, tunghayan din ang Regions on the Go, Unlad Komunidad, kung saan ikatuwang po natin ang DA Philippine Rural Development Project at ang ating Agri-Trivia segment na kung tawagin po natin ay Batid Ba Ninyo. At muli, syempre, no, yan ay pahapyaw lang. Ito yung mga standard segments po ng ating program. Maghanda kayo dahil dami talaga nating events na sunod-sunod pong nagaganap. Hatid po namin yan sa inyong lahat. Isang oras na hitik sa impormasyong ugnay sa agrikultura. At bago po ako magtungo sa susunod na segment, naalala ko pong ibahagi sa inyo that for the month of April, we of course celebrate and promote yung adhikain po ng ating Filipino Food Month or ang Buwan ng Kalutong Pilipino. So happening since yesterday until Sunday yung ating Ang Sarap, no, yung ating event sa Ayala Malls, Manila Bay. So thank you so much to the Agribusiness and Marketing Assistant Service for always having me to host your programs, and as well as sa ating kagaganap lang, same po na service under the Department of Agriculture, ang ating napakasisipag na AMAS. Meron po silang envelope again sa ating work from home, pandemic, lahat na. Lagi po silang may pasok, lagi po silang kumbaga, masipag sa lahat ng mga gawain po na talagang nakararating sa ating mga consumers, and napopromote po yung mga produkto ng ating mga aspiring na mga kumbaga individual when it comes to agribusiness, be it young farmers, yung mga OFW siguro, hindi ko ma-sure kung may latest kaming dyan, nabanggit ko lang na any sector po na involved po sa pag-produce po ng ating mga kalidad na agricultural products. Thank you so much, Amas. And with that, may clue ako, may isa pa tayong event na ginanap just recently in Iloilo, ang fifth season ng Young Farmers Challenge. Once again, thank you for having us along with the other
pool of hosts, thank you so much for letting us witness ang Agriculture and Fisheries Information Division ang ika-5 season po ng YFC. Sobra, hindi ko sa inyo maisa-isa right now because kukulangin po ang isang oras for this exactly 5-day na event containing all the business pitches from all the different categories. And for more information, kindly stay tuned or pwede kayo mag-browse sa mga official channels ng Department of Agriculture, including ang www.da.gov.ph. Also, we have ang ating mga official Facebook pages, ang Department of Agriculture Philippines o DA Central Philippines. Ang DA AMAS, meron din po sila. You can search all about these programs and malay ninyo ang inyong business idea na po ang next na mapupondohan, masusuportahan ng ating mga important projects na ganito, nagbibigay po ng capital sa mga deserving po ng mga business pitches. And for this one, pinopromote po ito for all the young agripreneurs, young farmers / agripreneurs. So we're so proud to have you over from all the regions. May mga representatives po at talagang nakakahawa po yung kanilang energy because alam naman natin na maraming ma-offer ating mga kabataan sa agrikultura. So, as a witness to all these wonderful things happening, and we're just so really glad to share it with you kasi po, you deserve to know, kayo po mga tagapakinig, dapat po nating malaman itong mga napakadaming magagandang gawain po. Isa lang po yan. This is just a recent event na we shared with you. At maraming pa po. Maybe to your liking. Siyempre po, we promote and not necessarily promote, but this is a stated fact na ang Pilipinas ay bansang agrikultural. Malamang ang ating yaman ay nandito sa sektor na ito. At thank you so much. That was said with so much passion. So let us move on to our next segment. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ngayon naman narito ang ating mga kasamahang farmcasters para sa Regions on the Go. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pansamantalang ipawalang bisa ang toll fee para sa mga truck at kargamentong nagdadala ng mga produktong agrikultura at pangisdaan, pinaigting ng Department of Agriculture Cordillera ang kanilang suporta sa pamamagitan ng pagsasagawa ng espesyal na food lane application. Layunin nitong matiyak na lubos na mapakinabangan ng mga stakeholders sa sektor ng agrikultura ang nasabing tulong ng pamahalaan. Inanunsyo ito sa kamakailang pagbisita ng Pangulo sa La Trinidad Vegetable Trading Post at Benguet Agri Pinoy Trading Center, kung saan binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagbawas sa gastusin sa transportasyon ng mga magsasaka, negosyante at truckers. Ang libreng toll fee na nagsimula noong April 20 ay ipatutupad sa loob ng isang buwan at maaaring palawigin depende sa magiging pagsusuri. Bahagi ito ng pansamantalang hakbang ng pamahalaan upang matugunan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo at gastos sa logistics. Inaasahang makatutulong ang programang ito upang mapababa ang gastos sa transportasyon, mapanatili ang abot-kayang presyo ng pagkain at masiguro ang tuloy-tuloy na supply ng produktong agrikultura sa merkado. Kaugnay nito, nagsagawa ang DA-CAR ng karagdagang food lane application noong April 19 upang matulungan ang mga tracker at operator na hindi pa rehistrado sa food lane project. Sa isang araw na aktibidad, umabot sa 68 aplikante ang natulungan, kung saan 37 ang agad na naaprubahan at naihanda na ang kanilang food lane decals. Mahalaga ang mga decal na ito upang makilala ang mga kwalipikadong sasakyan at makadaan sa tollways ng walang bayad. Ayon kay DA-CAR Regional Executive Director Attorney Jeneline M. Dawayan, bahagi ito ng patuloy na layunin ng ahensya na maghatid ng mas mabilis na serbisyo sa sektor ng agrikultura. Tuloy-tuloy ang food lane application at accreditation araw-araw mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa La Trinidad Vegetable Trading Post at Benguet Agri Pinoy Trading Center. Mula sa Rehiyon Cordillera, Lenny Mendoza, nag-uulat. Idinaos ng Department of Agriculture Region 4A Calabarzon Corn Banner Program, katuwang ang Quezon Provincial Corn Producers Federation at Quezon Office of the Provincial Agriculturist ang kauna-unahang Corn Derby Festival noong 16 ng Abril sa Sariaya, Quezon.
Ayon kay OIC Regional Executive Director Engineer Redelisa Gruezo, layunin ng programa na matukoy ang iba't ibang binhi at abono na aangkop sa lugar na matibay sa mga peste at magbibigay ng magandang ani sa mga magsasaka. Aniya, ito ang magiging gabay at konsiderasyon sa pagpapatupad ng programa at interbensyon sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Nagsimula naman ang nasabing programa sa isang farm walk na pinangunahan ng mga panauhin, mga kalahok mula sa iba't ibang kumpanya at mga samahan ng mga magsasaka sa rehiyon na sinundan ng ribbon cutting ceremony at pagpresenta ng mga nanalo sa isinagawang corn derby. Mula sa mga kalahok ng varietal category ng shelling recovery, nakamit ng Advantaseeds Fields Incorporated ang ikaunang pwesto, ikalawa naman ang Corn World at tinanghal naman sa ikatlong pwesto ang Corteva AgriScience. Sa varietal category naman ng yield, nakamit ng Syngenta Fields Incorporated ang una at ikalawang pwesto para sa dalawa nitong magkaibang variety, habang nakuha naman ng Bayer Crop Science Incorporated ang ikatlong pwesto. Samantala nagwagi sa fertilizer category ang Aldis Incorporated, sinundan ito ng JCV Worldwide Traders Corporation at Gemini Agri-Farm Solutions Corporation. Malaki ang pasasalamat ni QPCPF President Emerson Agno. Aniya, ang kanilang pakikilahok ay isang importanteng gawain kung saan ang datos at impormasyon na nakalap ay magiging batayan upang mas mapaunlad ang produksyon ng kanilang maisan. Ito si Glenda Marquez para sa Balitang Sakahan ng DA Calabarzon. Mahigit 150 magsasaka mula sa Bugasong Antique ang nakinabang sa iba't ibang serbisyong hatid ng Department of Agriculture Western Visayas sa ikalawang bahagi ng bulig sa mga mangunguma, ginpasangkad nga Agri-Services Caravan. Kabilang sa mga serbisyong ibinigay ay ang pagtugon sa mga suliranin sa peste at sakit sa mga pananim sa pangunguna ng Regional Crop Protection Center na namahagi rin ng mga biocontrol agents upang mapanatili ang kalusugan ng mga pananim. Nagbigay naman ang Regulatory Division ng Farm Licensing at Registration Services upang mas mailapit ang kanilang mga programa sa mga magsasaka sa komunidad. Samantala, nagsagawa ang Regional Soils Laboratory ng libreng pagsusuri sa mga soil samples na dinala ng mga magsasaka. Layunin nitong matukoy ang kasalukuyang kondisyon ng lupa at makapagbigay ng angkop na rekomendasyon sa paggamit ng pataba para sa mas mataas na ani. Namahagi rin ang Antique Research Outreach Station ng vegetable seedlings at iba't ibang binhi upang makatulong sa pagpapalawak ng produksyon ng gulay sa lugar. Bukod dito, nagbigay rin ang Office of the Provincial Veterinarian ng libreng anti-rabies vaccination para sa mga aso, gayon din ng mga gamot at biologics para sa kalusugan ng mga alagang hayop. Patuloy naman ang Department of Agriculture sa paghahatid ng mga serbisyong direktang makakatulong sa mga magsasaka upang mapaunlad ang sektor ng agrikultura sa rehiyon. Para sa maunlad na Pilipinas, Georgia May Cordova, Department of Agriculture, Western Visayas. DA inulunsad ang Rice Processing System 2 sa Zamboanga, Sibugay. Opisyal na ipinagkaloob ng Department of Agriculture sa pamamagitan ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PhilMec ang mahigit 62.8 milyong halaga na Rice Processing System 2 sa pamahalaang panlalawigan ng Zamboanga, Sibugay na isinagawa sa Ipil noong Abril 15 nitong taon. Sa pangunguna ni Undersecretary for Rice Industry Development Engineer Christopher Morales, opisyal na ipinasa ang naturang pasilidad na may kabilang na modernong multi-stage rice mill at 2 recirculating dryers sa nasabing probinsya. Ang proyekto ay bahagi ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF Mechanization Program ng DA na layuning palakasin ang produksyon ng palay at pataasin ang kita ng mga magsasaka. Formal itong tinanggap ni Governor Dulce Ann Hofer para sa kapakinabangan ng mahigit 16,000 rice farmers sa lalawigan. Nagbabalita ay Emilio Mados, Zamboanga Peninsula. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.
At para po sa umagang ito, makasama po natin ang once again APA National Project Director and DA Assistant Secretary for Operations, Assistant Secretary Nichols A. Manalo. This is Usapang APA, ang magsasaka, agrikultura at ang APA. Ngayong umaga nga po sa ating programa na kung tawagin natin ay Maunlad na Pilipino, we are so glad to have with us po para pag-usapan ulit ang ating tinatawag na APA project. So ito nga po ang ating usapang APA na inumpisahan natin late last year. So sa mga masusugid natin taga-subaybay, ito po ay patuloy nating i-feature sa ating programa Maunlad na Pilipino. And with this, ating i-welcome sa program natin ang amin pong APA National Project Director and also the DA or the Department of Agriculture Assistant Secretary for Operations. Walang iba kundi si ASEC Nichols A. Manalo. Welcome po sa ating program, ASEC. Magandang umaga, Miss Ella, and maraming salamat sa pag-imbita sa akin at magandang umaga rin sa lahat ng sumusubaybay sa Usapang APA sa programang Maunlad na Pilipino. Ayun. And of course, for this morning, marami tayong pag-uusapan dahil maraming parts po yung APA and marami tayong partners dyan. But for this morning nga po, ating tatalakayin na tungkol sa magsasaka, agrikultura at ang APA. And of course, ang una nating katanungan para tulungan yung ating mga listeners to ma-understand pa natin lalo, ano ba yung tinatawag nating APA project? Nililib ko talaga yung ibig sabihin ASEC para kunwari hindi ko din alam along with our listeners at paano nito matutulungan ang pang-araw-araw na magsasaka po natin sa project na ito. Okay, maraming salamat sa tanong, no? Well, ang APA o ang tinatawag natin Adapting Philippine Agriculture to Climate Change ay isang 7 taong programa, no, o proyekto na nagsimula noong 2024 at nalalayong matapos ito hanggang 2030. Ang objektibo ng itong APA project ay tulungan ng ating mga magsasaka na makaangkop sa epekto ng pabago-bagong panahon o yung climate change. Nakatuon ito sa pagbibigay ng tama o at angkop na impormasyon at napapanahong impormasyon, angkop na teknolohiya at sistemang pansakahan para sa mas matatag nilang kabuhayan. Ito po ay nilalayong i-implement sa 9 na probinsya sa 5 reyon dito sa ating Pilipinas na nakita namin na sila ang pinaka-vulnerable in relation sa effects ng climate change. Ito po ang probinsya ng Cagayan at Isabela sa Cagayan Valley, Apayao, Ifugao at Kalinga sa Cordillera Region, Camarines Norte at Camarines Sur sa Bicol Region, Bukidnon sa Region 10 at sa Northern Mindanao sa Sorsogon Region. At sa kabuuan po, tinatarget natin na ma-implement ito sa 100 municipalities, no? Doon sa nabanggit kong 9 na regions. So, yun po. At so, bago ko makalimutan, hindi lang po DA ang nag-i-implement nito. Ito po ay isang pagkikipagtulungan sa DOST Pag-asa at of course, sa ating local government units at sa Food and Agriculture Organization ng United Nations. Ayun. So dito pa lang sa una nating katanungan, marami na tayong numero po na nabanggit. 7-year project si APA, meron siyang 9 na probinsya at 5 na pilot regions na talagang pinakatinututukan sa panahon na ito ay i-implement. And we also have our partner agencies, kagaya nga po, ilan tayo dito lahat? DA, 1, DOST Pag-asa, pangalawa, FAO, 3, at least 3. Alam natin marami tayong mga katulong aside from these big organizations nga po. And with that, yung atin pong tinatawag din na Green Climate Fund, I believe, because we introduced this last year po sa ating Usapang APA series, ay kasama rin natin sa ating programa. So, ASEC, meron tayo ditong mga advisories po, no? Kasi ito yung nilalayo natin makatulong talaga sa mga magsasaka na sila'y prepared when it comes sa mga climate, related na mga scenarios. Meron po tayong tinatawag na El Nino Watch ng DOST Pag-asa. So dito po sa ating project with APA, ano po yung implications nito at anong halimbawa po ng mga recommendations yung pwede po nating
kumbaga sa POV or perspective po ng mga magsasaka, yun yung talagang dapat nilang i-consider. Okay, magandang katanungan yan, Ella, no? Actually, yung tinatawag natin na El Nino or La Nina, ay ito na yung kumbaga nakikita natin na bagong normal sa panahon ngayon. Siguro, nung mga 70s, 60s, wala pang mga ganun na terminolohiya, no? So sa ngayon, we just terminated yung La Nina, kaya nag-issue ang ating kasamaan from the DOST Pag-asa ng El Nino Watch. Bakit watch? Ito po ay naangkop sa protocol, no, ng ahensya ng DOST Pag-asa. Na ibig sabihin, ang ating mga ahensyang namamahala sa forecasting ng mga ganitong weather advisories ay tinitingnan na o sinasabihan na o nagbibigay na ng advisory sa mga concerned ng mga ahensya ng gobyerno at mga local community. Sa atin, sa hanin ng agrikultura, sinasabi natin na kailangan natin ang tubig, no? Ang tubig sa maayos na panahon, ang tubig sa pagsasaka, etc., lalo na sa irigasyon. Pero sobrang tubig, sobrang init, nakakaapekto po sa ating mga magsasaka, lalo na sa kanilang mga katanim, sa mga tanim. Ito pong tinatawag na El Nino Watch na advisory, pwede natin siyang i-ayon dun sa suporta under sa APA o dito sa APA project, yung Climate Information Service. Pwede natin siya sabihin na yung advisory na yun ay pwedeng i-angkop natin sa isang advisory under that Climate Information Service. So itong ano po ba ang implikasyon kung bakit importante itong mga advisories na to? Una, itong mga advisories na to na sinasabi itong El Nino Watch ay posibleng tumama sa atin, no, sa pagitan ng ngayong June at August of this year, at sinasabing mga 80% o too strong ang klase ng El Nino na dadating, kung dadating, kung dadating ngayong nasa 80% na. So, importanteng malaman ito kasi pwedeng nating iayon ang timing ng pagtatanim. Kung talagang wala nang sapat na tubig na dadating sa panahon ng El Nino sa isang lugar, iwasan na nating magtanim. At baka pwede nating tingnan at magbigay ng advisory again sa pamamagitan din ng ating mga pakikipagtulungan sa mga magsasaka at local government units, ano ang mga possible na pwedeng maitulong o maitanim dun sa lugar na yon na ibang crops, or baka pwedeng mabigyan na sila ng alternative livelihood dun sa kanya-kanyang mga lugar. Kung kakailanganin na mapatubigan, makikipagtulungan tayo sa National Irrigation Administration, sa local government sa paglilinis at pagkukumpuni ng mga existing kanal, at kung baka pwede pang maiabot yung supply ng tubig doon. Ang mga ganitong impormasyon ay napaka-importante dahil ito ay nalilimitahan o nare-reduce natin ang losses sa ating mga magsasaka, na alam naman natin na karamihan sa kanila ay out of pocket talaga, no, kasi ang ibig sabihin ng investment nila sa kanilang pagsasaka ay nanggagaling sa kanilang mga bulsa, dahil limitado lang naman ang naibibigay na tulong ng ating kagawaran o ng Department of Agriculture. So ito yung advisories o ang Climate Information Services ay isang platform na pwedeng ma-access ng LGU, ng ating mga kababayan, ating mga magsasaka, para makita kung hanggang ano bang extent ng damage o anong extent ng posibleng impact ng mga ganitong weather disturbances or weather o climate shocks. Actually, Asik, ang ganda po ng sinabi niyo ko. Kasi doon sa pag-mitigate, no, natural naman talaga itong nangyayari, kaya nga natin pinaghahandaan. Pero itong ating ginagawa para siyang buffer para maiwasan yung sobrang loss doon sa side ng ating mga magsasaka. And with that, dito sa mga climate and weather information po natin, bukod po dyan, ano pa po ba mga features and benefits na dulot po ng APA ang inaasahan natin na matatamasa ng ating mga magsasaka. Okay, maraming salamat ulit. Bago ko pumunta doon sa sagot na yon, siguro dagdagan ko lang uli yung binanggit ko kanina, no. Ang El Nino Watch po, ang advisories ay hindi lang po nalilimita doon sa 100 municipalities, no. Ito po ay sa buong Pilipinas. Yung binabanggit nga lang natin na yung mga Climate Information Service na nandito sa APA ay isa lang yung feature, no.
ng project. At dahil nga may El Nino, kung sakasakaling tatamaan yung ating mga probinsya o municipalities na nandito sa APA, ay isa po yun sa pwede nilang ma-access na informasyon. Pangalawa, ang isang malaking sabihin natin component, no, nung APA project is yung tinatawag na Climate Resilient Agriculture o kaya CRA enterprises. Okay, nabanggit ko kanina yung alternative livelihood, no. But tingnan muna natin, under dun sa Climate Resilient Agriculture, nagtuturo ito ng angkop na pagtatanim base doon sa climate vulnerability doon sa lugar, no. Tutulungan din ito ang ating mga magsasaka na magtayo ng negosyong base sa kanilang mga pananim o negosyong agrikultural. Kasama na dito na target na mag-benefit ay ang ating mga kababaihan, 50% nung total kasi natin na target dito na magbibenepisyo dito sa 7 taon na project ay 250,000 unique individuals, no. So, doon sa 250,000 na yon, 50% ang tinatarget natin na manggagaling sa kababaihan, 25% ang mga galing sa kabataan, at 112.5% ang nasa hanay ng ating mga kababayang katutubo o mga indigenous people. Bakit mahalaga? Kasi ang karamihan po dito sa atin ng yung bakit mahalaga yung sabihin natin alternative livelihood o diversified livelihood. Kasi karamihan sa nakikita natin, monocropping o isa lang yung tinatanim. So pag tinamaan ng kalamidad, ubos. So itong itong diversified farming, itong alternative livelihood, tinuturuan natin, binibigyan natin ng pagkakataon ng ating mga magsasaka na kumita pa, no, kahit yung isang kanilang isang kanilang tanim o kaya farming livelihood ay tamaan, meron pa rin silang pagkukunan ng pangkabuhayan sa ibang klaseng livelihood. So basically, yun yung doon sa climate resilient agriculture. Okay? Pangatlo, yung mainstreaming the CRA o i-mainstream natin yung mga yon lalo na dito sa hanay ng ating mga pulisiya, no? Hindi lang sa DA, pati na rin sa linalayo natin ng tumugon din ang ating mga local government units na kalahok na mag-adapt sila, yung mga policies ng mga CRAs doon sa kanya-kanyang mga lugar na nakikita natin o makikita nating makakatulong sa impact ng climate change ay ma-adapt nila at hindi lang ay adapt at bigyan din ng sapat na pondo o budget, no, para tuloy-tuloy ang suporta at mapalawak natin ang magbibenepisyong hindi lang 250,000 sa 100 municipalities, kundi mapalawak natin sa lahat ng mga komunidad na lahat naman po ay naapektuhan ng impact ng climate change. Okay, kasama pa rin po namin kayo dito sa Maulad na Pilipino. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang sandali. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Hindi madali ang landas ng organiko, pero sa dulo nito, tagumpay ang nakatago. Buhay ng magsasaka, konsumer ay pinapahalagahan para sa kinabukasan. Huwag tayong ihinto sa OA. May rason ng bawat hirap, may halaga sa puso kita umapaw pa. Kaya't huwag nang magkatubili, halina sumama, tayo ay mag-ani. Ang gusto ko ay sobrang okay dito sa ay yaya, halika na
Ikaw ay kasama rito sa organikong agrikultura, may tunay na kasaganahan. Ang gusto ko ay sobrang okay dito sa kay kaya halika na halina't kumita sa organikong agrikultura. Organikong agrikultura. Kinabukas ay sigurado ka. Okay sa katuwang ng ang NOAP. Alam mo ba na may programa ang pamahalaan para sa OA o Organikong Agrikultura? Ang National Organic Agriculture Program o NOAP ay katuwang ng bawat organikong magsasaka sa pagpapalago ng kabuhayan, paghahatid ng ligtas na pagkain sa bawat tahanan at pangangalaga sa kalikasan. Ito ang National Organic Agriculture Program. Okay sa OA. Kainan na! At syempre, hindi kumpleto kapag walang masustansyang pagkain ang nakahain. Sa almusal, Tanghalian, hapunan, sa opisina, mapakarenderya man o restaurant, siguraduhin ang pagkain ay certified organic. Ang mga certified organic na produkto ay mabibili sa OA Marketplace. dito makasisiguro ka na sariwa, ligtas at tatak PGS ang mga produkto. Direkta ka pang makatutulong sa magsasaka dahil sila mismo ang kausap mo sa kabilang linya. Kaya para garantisadong organiko ang ihahain, Tatak PGS ang hanapin. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At nagbabalik po tayo dito sa Maunlad na Pilipino. Once again, nandito po tayo sa ating Usapang APA, ang magsasaka, kultura at agrikultura at ang APA. Kasama po natin ang ating APA National Project Director, CDA Assistant Secretary for Operations ASEC, Q. Nichols A. Manalo. So dito nga po ay halos 2 taon na po pala tayong naka-implement for the APA project at patuloy pa rin tayo na nais ito maipakilala sa ating mga target users, which is yung ating mga magsasaka. Ano na nga po ba yung mga projects and mga steps po natin para makamit po itong mga nabanggit nating outcomes ng ating project? Okay, thank you sa tanong, Miss Ella. No? O nga, 2 taon na ang halos lumipas mula nung sinimulan natin itong APA project. So, nung nakarang taon, nakuha natin yung commitment no, ng buong 100 municipalities para sa implementation ng mga ito, na rin sa sa pag-identify ng ating mga beneficiaries na farmer cooperatives and associations na mapapalahok dito. Sisimulan na rin po doon sa hanay ng mga FCAs yung tinatawag natin na pag-i-implement o pagkakandak ng training no through the Climate Resilient Farmer Field School. Sila po ang mismo yung mga FCA po natin na magtatatag ng demonstration farms, susuriin kung alin po talaga ang naangkop na tinatawag natin na climate resilient agriculture technology o practices doon sa kanilang mga lugar. Pangalawa po, ang gusto natin is ang mangunguna sa mga plano na po ito yung mga partner natin na LGU no para localized talaga. At ang tinitingnan natin dito sa hanay naman ng ating mga kababayang katutubo yung tinatawag natin na free, prior and informed consent no sa pakikipagtulungan po natin ito sa indigenous cultural communities at sa National Commission on Indigenous People o NCIP. Bakit kailangan yung FPIC? Dahil sa batas ay kinikilala po natin ang mga ating kababayang katutubo, ang original na tagapamahala ng ating kalikasan, lalo na doon sa kanilang tinatawag na ancestral domain. So ito po ang magandang plataforma dahil para mabigyan din po ng boses ang ating mga kababayang katutubo. So dito nga po ay wala tayong iniiwan sa ating mga
target from the start, and with the 2 years talagang siksik na siksik po yung ating mga activities, and gladly nakuha natin yung mga support na kailangan to smoothly implement po yung ating project. Mula po sa pag-angkop ng produksyon asset tungo sa pagiging magsasakang entrepreneur, o di ba nais pa natin talaga sila towards talaga dun sa direksyon ng pagiging entrepreneur po nila. Ano-ano po yung inaasahan natin mula po sa mga magsasaka para masiguro po lalo ang magandang resulta ng APA project. Okay, nabanggit ko sa una kanina, no? Ito ay pakikipagtulungan ng DA, DOST Pag-asa, FAO, at yun nga, yung ating po nagbigay ng fund, yung Green Climate Fund, at nagbigay din ng counterpart, hindi lang po ang national government, but yung local communities o yung ating tinatawag na farmer beneficiaries, ang counterpart board nila na manggagaling sa kanila ay una, gamitin nila yung makinig at gamitin nila yung mga advisories o yung mga payo, hindi yung nakinig sila, umattend sila ng training pero hindi nila i-adapt. Ang importante po is ito pong magiging beneficiary nito, dapat po talagang makinig at buksan ng kanilang kaisipan sa mga makabago angkop na pamamaraan, no, para mapalakas ang kanilang kumbaga pagsalubong o kaya nauubusan ako ng terminolohiya, but yung ito harapin yung impact o yung hamon ng climate change, no, whether ito sa tamang paggamit ng tubig, no, sa irigasyon, sa tamang pagpili ng binhi, sa tamang paggamit ng abono, na makakatulong ito sa kanilang pang-araw-araw na desisyon. Pangalawa, kailangan silang mag-adjust kung ang sinasabi ng informasyon mag-adjust ka muna ng pagtatanim o araw ng pagtatanim, yung mga nakasanayan nila kung pwede iano muna nila, wag muna nilang subukan muna nila yung sinasuggest o yung mga manggagaling sa kanilang mga pagsasanay. Sinasabi nga po natin na parati tayong maulan, no? Pag wet season, baka pwedeng i-adjust natin ang ating pagtatanim towards dun sa dry season para mabawasan natin yung risk. At sinasabi ko nga kanina, yung pag-diversify ng kanilang mga farming systems. Pangatlo, mas maganda po, nagbibigay sila ng feedback at sa mga partners at nire-record din nila yung napapansin nila sa kanilang pagtatanim. Kasi ang kakulangan talaga is yung recording, no, yung tinatawag natin na farm record. So unang-una, para alam nila, mababalikan natin una magkano ba yung nagastos nila. Tapos kung maganda yung naging kita nila, makukumpara nila kung magkano talaga yung kita nila. Pangatlo, makikita nila doon sa ganitong araw may ganitong lumalabas na peste. Sa ganitong panahon maganda yung yung solar na yung init ng araw. Sa panahon na ganito, sobrang matubig. So para itong mga impormasyon na to ay magagamit nila lalo sa pag-improve ng kanilang farming livelihood. Siguro sunod pa is makipagtulungan sa kanilang mga kapwa magsasaka at nga sa ating mga technicians na manggagaling sa mga local government units. Ibahagi ang kanilang mga natututunan sa mga training sa kanilang mga magsasaka, sa kanilang mga kapwa mga magsasaka. So basically ganun lang, Isela. So ayun nga po sa mga magsasaka, kakampi po natin ang APA. So stay tuned po tayo sa mga updates dyan. And for the side ng ating LGU ASEC, dito po ay kinikilala natin yung malaki nilang contribution. So ano-ano nga po ba yung stated natin na parang for the APA project to succeed, yung mga tulong na kailangan nating from the LGU sector? Okay, nabanggit ko, no, na dapat sa mga magsasaka makinig, buksan ng kaisipan. Sa ating pong mga partners sa local government units, lalo na yung ating mga agricultural technicians na nanggagaling sa ating mga municipal agriculture office, ang kailangan naman po is yung sila din ay bumisita at iabot ang tulong at impormasyon sa ating mga kababayang magsasaka. Ipalaganap yung mga impormasyon na nakukuha din nila sa pag-undergo. Pati kasi sila po is a-attend din sila ng pagsasanay, no? At bukod nga sabi ko, hindi lang naman APA ito, ang ating mga technicians sa local government units ay katuwang din ng kabuuan ng DA na programa. Nasa rice, nasa corn, nasa high value, nasa organic, etc. etc.
So yung mga impormasyon na nakukuha sa ganung mga programa na ihahanay mo rin dito sa pagresolba natin o pag-address natin ng impacts ng climate change, i-share din nila, no? Ibig sabihin, hindi lang yung impormasyon o teknolohiyang nakukuha sa APA ang i-share doon sa mga APA beneficiaries, bagkus doon sa kanilang mga tinutulungang mga magsasaka, whether hindi ito kasama sa APA o kasama sa APA, whether yung impormasyon galing sa APA training o galing dito sa mga DA banner programs. Again, i-share yung mga climate advisories, localized climate advisories. At sabi ko kanina, yung panggusto natin sa local government units is maayon ito sa pulisiya nila, sa plano at mabigyan ng sapat na pondo. At walang pipiliin, no? Walang pipiliin na tutulungan at pagbibigyan ng impormasyon o kaalaman sa ating mga magsasaka. Ayan na nga. At tayo darating sa ating huling bahagi ng ating panayam. Baka po may nais tayong iwang mensahe po sa ating mga tagapakinig para sa araw na ito. Okay. Maraming salamat. Siguro ang panghuling mensahe ko na lang sa ating mga kababayan, no? Ang climate change po ay nandito na. Hindi na po tayo babalik sa panahong walang tinatawag na La Niña, El Niño. Ito na po ang nagiging bagong normal, no, sa ating panahon. So, para tumugon tayo sa hamon na ito, tayo po ay magtulungan. No, nabanggit ko yung mga serbisyo ng Department of Agriculture, lalo na rin ito through the APA project. Buksan po natin ang ating isipan dahil sa ang tamang mga paggamit ng impormasyon, naangkop na mga advisories o impormasyon at sa pagkikipagtulungan po natin ng bawat isa, ay maipapatuloy po natin ang inyong pagsasaka o ang inyong farming livelihood. At kayo po ang bumubuhay sa ating mga kababayan. Kasi kayo po ang food producers, no? Malilimitahan natin ang impact sa inyo, marireduce natin ang damage, at siguro sa ano natin ng mga other alternative livelihood ay madadagdagan din natin ang inyong kita. So sa APA project po, ito po ang nakikita natin na magiging tutulong para maging matatag, no, at maunlad ang ating mga kanayunan, ang ating mga magsasaka, lalong-lalo na dito sa hamon ng nagbabagong klima. So yun lang po, magandang umaga po uli sa ating lahat. And there you have it. Nakasama po natin ang ating APA National Project Director and also serves as the VA Assistant Secretary for Operations, ASEC Unicos Manalo. Maraming salamat po. Ito ang magsasaka, agrikultura at ang APA. Abangan pa ang ating mga impormasyon na hatid katuwang ang ating Adapting Philippine Agriculture to Climate Change o ang APA Project. Special thanks to DA, DOST Pag-asa, FAO, and of course ang ating Green Climate Fund. Maraming salamat po. Once again, nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga bumubuo ng ating APA project. Let us support yung mga gawain po natin as we share it also here sa MNP and all the official channels of Department of Agriculture. I believe APA also has their own website. So, pwede nyo pong tignan ng mga gawain ng APA, specifically at apa.da.gov.ph. Ayan, thank you po, ASEC Unicos A. Manalo, ang ating pong APA National Project Director, and also nagsisilbing DA Assistant Secretary for Operations. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At narito po ang Unlad Komunidad o UK, katuwang natin sa segment na ito ang Philippine Rural Development Project. Ang infrastructure development ang isa sa pinaka-importanting suportang binibigay ng PRDP Scale-Up, hindi lang sa mga FMRs nito, kung hindi pati na rin sa mga iba't ibang value chain infrastructure sub-projects. Dahil dito, nagiging importante ang papel ng Project Support Office o PSO at ng Regional Project Coordination Office o RPCO sa pagbibigay ng tamang gabay sa mga partner contractors sa mga projects ng PRDP. Sa episode na ito ng Unlad Komunidad, pakinggan natin si Engineer Giancarlo Morales Digol, ang project engineer ng Thiaris Builders and Supply, kung paano sila patuloy na sinusuportahan ng PSO Mindanao at RPCO 13 sa construction of cold chain facilities in support of the Tuna Consolidation and Marketing Subproject sa Bislig City, Surigao del Sur.
I'm Engineer Giancarlo Morales Digol, the project engineer of Yaris Builders and Supply for this project, the construction of cold chain facilities in support to tuna consolidation and marketing by the Mafisco MPC, located at San Isidro, Bislig City, Surigao del Sur. Ang first na napansin ko, kasi nakahawak na po ako ng project handled by LGU, project handled by NGCP, and other private companies. The DAPRDP po, RPCO 13, masyado silang hands-on sa project. So, every week, almost updating. Kapag magpapa-request kami ng inspection, pumupunta sila. Pero by scheduling. So, during inspection, magbibigay sila ng mga suggestions kung paano mas mapadali, kung paano mas masunod yung plan, kung paano mas maayos magawa yung mga parts of the building. First time ko naka-use ng geotagging na meron talagang sariling app si DA. So, ginagamit namin ng geotagging ng PRDP or DA for documentation sa project na mas mapadali, tas mas organized. Every item, every activities, so gini-geotag para ma-document siya. Regarding sa social and environmental safeguards, regarding sa grievances na do-document kung ano talaga yung complaint ng kapaligid sa project, if ever na meron, or kung wala man, ma-document pa rin dito na walang grievances. Regarding sa job generation tool na ginagamit natin ngayon, mas namomonitor namin kung saan ba galing talaga yung manpower na pinapasok namin dito. It's either migrant or dito lang po ba locally. RPCO 13 ng PRDP, so ang support, madali silang lapitan. One call away sila regarding pag may mga clarification sa plan na hindi ma-resolve ni PG at ni contractor. Tapos regarding sa mga billings, makakapagbigay agad sila ng status kung hindi masagot ni PG yung mga tanong namin. For example, karang follow-up sa billing. Tapos pag magpa-inspect kami for critical parts ng mga building for pouring, pupunta naman sila agad. Ang pinakaano ko sa kung gaano sila kahigpit sa material testing. So lahat ng testing is kailangan meron silang representative. So lahat ng testing dapat nasa MMTR, required ni MMTR. So lahat ng testing merong witness from either PG or RPCO 13. Madali silang kontakin, hindi po sila katulad ng ibang implementing agency na for example Monday ka mag-i-inquire, sasagutin ka nila ng Thursday. Mare-resolve siya by next week na po. For example, may issue po dito sa amin, magre-report ko kami ng hapon, tomorrow morning may sagot na po yan, or later this evening may sagot na po para ma-implement na po yung solution sa site by morning. Ganun po kabilis ang coordination dito sa project na to. Sa pamamagitan ng bukas na komunikasyon at agarang aksyon mula sa Project Support Office at mga partner RPCOs, sinisigurado ng PRDP Scale-Up ang maayos na implementasyon ng kanilang infrastructure sub-projects upang mapaangat ang kabuhayan ng mga farmers at fisher group sa Mindanao at sa buong Pilipinas. At abangan pa ang mga inihandang bahagi ng DAPRDP dito sa Unlad Komunidad sa Maunlad na Pilipino 702 DZAS. At hatid po sa atin ni Binibining Ira Cruz ang ating Agri-Trivia segment sa araw na ito. Happy Saturday mga ka-agri! At para sa ating Agri-Trivia segment para sa araw na ito, ay dadako tayo sa lalawigan ng Palawan. Batid ba ninyo na ang munisipalidad ng Nara, na kilala bilang Rice Granary ng Palawan, ay patuloy na pinapalakas ng Department of Agriculture o DA bilang isang mahalagang food producing hub ng bansa? Kamakailan nga lamang ay pinangunahan ni Agriculture Secretary Francisco P. Chu Laurel Jr. ang turnover ng isang makabagong rice processing system na nagkakahalaga ng 67.63 milyong piso sa Barangay Antipuluan. Batid ba ninyo na ang pasilidad na ito ay kayang magproseso na hanggang 3 tonelada ng palay kada oras? Mayroon din itong 4 na recirculating dryers na kayang magpatuyo ng 6 na tonelada kada batch, isang malaking tulong upang mabawasan ang post-harvest losses. Sa tulong ng proyektong ito, inaasahang mababawasan ng hanggang 3 piso kada kilo ang gastos sa produksyon at mababawasan ng hanggang 5% ang pagkalugi matapos ang anihan.
Ang proyektong ito ay bahagi ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF Mechanization Program na naglalayong gawing mas episyente at competitive ang mga magsasaka ng palay sa bansa. Ang pagpapalakas ng produksyon ng bigas sa Palawan ay hindi lamang para sa agrikultura ng bansa, mahalaga rin ito upang matugunan ang tumataas na demand sa pagkain dulot ng turismo at upang mabawasan ang pagdepende sa palay o ang pagdepende sa supply mula sa ibang lugar. Sa madaling salita, bawat butil ng palay ay mahalaga at sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya, mas mapapakinabangan ito ng ating mga magsasaka. Muli, iyan ang ating Agri-Trivia segment, ang Batid Ba Ninyo? Ito po si Ira Cruz. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Gumigising ng maaga, panibagong hamon sa'kin ng araw na to. Magsusumikap at nangangarap. Once again, thank you so much po for sharing, Ma'am Ira, ang ating Nara Rice Processing System para sa Batid Pa Ninyo. May natutunan po kayong bago. Muli, maraming salamat sa oportunidad na kayo po ay aming mapaglingkuran. Ang Maunlad na Pilipino ay programang pangradyo na hatid po sa inyo ng Department of Agriculture, Agriculture and Fisheries Information Division. At para sa pagkain kaisipan, mula sa aklat ng mga taga-Roma, unang kabanata, talata 17. Sapagkat sa magandang balita ay ipinapakita kung paano itinutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang sa wakas. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, ang itinuri ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Mula po sa Department of Agriculture, inyo pong napakinggan ang edisyong ito ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Na may himpilan po sa Ortigas Center, Pasig City at kasapi once again sa kapisanan mga broadcaster ng Pilipinas. And wala naman po talaga kaming maipakikita sa inyo kundi ang nagdrama, no? Kundi ang aming pasasalamat sa aming DCAS family. Unang-una po, no, para sa ating episode ngayon linggong ito. Sila pong ating katuwang sa pagbuo, literal, ng ating programa ngayong araw na ito at sa lahat ng episode na hatid namin sa inyo. And also, we would like to extend our thanks to you, sa ating mga listeners. Thank you so much for joining us this morning. Syempre po, no, we expect that you do the same next Saturday, 5 to 6 in the morning. See you again. At nagpapasalamat po kaming lahat sa inyo. Katuwang po namin dito ang lahat sa mga DA Central Offices, Regional Field Offices na nagko-contribute po sa ating program. Thank you po. Special mention sa ating mga offices like the Regional Agriculture and Fisheries Information Sections. I remember giving a shout out kay aking former partner po sa mga hostings po ng Young Farmers Challenge. Hi B, Zyron Reyes of DOST. Thank you so much. Saan ka man, sana napakinggan mo itong shout out na ito. And also to Ma'am Ira Cruz, kasama po natin as a segment producer po dito sa Maunlad na Pilipino. DA AFID, of course, at aming chiefs, aming mga kasama pong kapwa kawani, aming mga section chiefs. Thank you so much. Hanggang sa muli po, magtanim ng pangarap, mag-ani ng tagumpay para sa masaganang bagong Pilipinas. Nakasama niyo po ako po si LR Siaga. Enjoy the rest of the weekend! Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.